opinion itong post. SMNI News Online. Title, Mahal ni BBM ang Davao. Binigyan din ni Presidential Communications Office Yusek Claire Castro na hindi pinapabayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Davao City. Ayon kay Castro, patuloy ang pagbuhos ng bilyong-bilyong pisong pondo at proyekto sa lungsod mula sa pambansang gobyerno para ilaan sa lungsod. Pinasinungalingan din nito ang mga ulat ukol sa zero budget at tiniyak na ang Davao City ay isa sa mga prioridad na inaalagaan ng administrasyong Marcos Jr. Palakpak naman yan. Salamat po, Auntie Claire. Salamat sa pag-alaga ni BBM sa Davao City. Tawanan mo ang iyong problema. Tawanan na lang natin sa Auntie Claire. Problema talaga. Ano sabi ni BP Sara? Pag nagsalita si Claire Castro, huwag niyo nang pansinin. Yung post ni Attorney Trixie Angeles, sabi niya, malala na ang sakit ni Claire Castro. Parang rabid na aso. Bakit? Nung una, sabi ito post nito ni Attorney Trixie Angeles. Nung una, binastos daw niya, dinisrespeto niya na si BP Sara. Tapos, inulit niya bago lang, binastos, dinisrespeto rin niya si Senator Pia Cayetano nung ginaya-gaya niya yung pag-iyak ni Senator Pia Cayetano. Kaya rabid na aso, malala na ang sakit niyang Castro na yan. Mas matindi si Attorney Guanzon sa galit. Sabi niya, hinahamon kita, Claire Castro, magsampalan tayo. Hindi, mamaya hindi. Sa totoo lang, gusto ko, suntukin ko siya. Ay, nako. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 123,000 ang nag-react. 119 ang tumatawa. 1,800 ang galit sa kanya. 2,100 lang ang nag-like. Ibig sabihin, ito na yung mga loyalists o trolls nila. Nasa 2% lang ang naniniwala sa pahayag ni Auntie Claire. Ping Intong, grabe na joke. Brian Cubs, totoo nga kaya na walang budget Raymar Lajo, are you sure you're taking care of your eyes? You even pinch them even when you're fixing the Duterte. Wonder of the sariling lugar niya, hindi niya maalagaan. Davao pa kaya? Yes! I-compare nyo ang Lawag or Ilocos Norte. Davao. Kung ako ang taga Davao, kung ako si Mayor Baste, get off! Get out of Davao. Di namin kayo kailangan. Buhos ng suporta. Anong ginawa nyo sa anak ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte? Pag-alaga sa Davao, yung kinidnap, pinakulong nyo. Itong si Auntie Claire talagang the best propagandist para lang ipakita na ang Marcos Jr. administration hindi namumulitika kahit kalaban sa politika, wala yan, alagaan lang na yun ng Davao. Kabing joke na Auntie Claire. Davao does not need the help of Marcos Jr. administration. They can stand on their own. Healthcare. Kaya ba ng Marcos Jr. administration na mga DOH hospital, yung zero billing na sinasabi, huwag kayong maniwala dyan. Davao City lang ang meron, zero billing. Hindi na. I'm sorry. Meron ding mga ibang lugar na libre lahat. Kailangan ang pinakamatindi is Davao. Kaya ng Davao na ilibre at iba pang mga probinsya. Bakit ang mga DOH hospital pinagmamalaki yung zero billing? Kailan lang, mga month ago, 2 months ago, yung kamag-anak ko na hospital, sa isang government hospital, kailangan niyang bumili ng implant, kasi dito parang fractured ang bumili siya ng implant. Mabuti na lang at nagtulungan kami, nakabili siya ng implant. Kaya may isang matanda rin na pasyente, ganun din. Kailangan nila bumili ng implant. Wala silang pambili. Yun ba yung sinasabi na zero billing sa mga DOH hospital? Kalukuhan, no?
Tapos, inaalaga ng Davao. Davao, one of the best cities. Oh. I-compare nyo, Davao, Lawag, Tacloban. Ang layo ng diferensya. Well-managed, well-governed ang Davao City. Kaya gusto ko, kung anong nangyari sa Davao, mangyari din sana sa buong Pilipinas. Investments. Nagkakahirap-hirap na. Halos wala ng foreign investor sa bansa. Kailang ang Davao, pinupuntahan. Isa pa. Yung ano ng Davao, may pamangkin ako, isang pastor ng malaking denomination, malaking religious group. Dati-dati, sa Manila sila nagkakaroon ng national convention. Kailang wala silang mahanap na malaking convention site na ma-accommodate yung number of participants. Davao meron. Kaya inilipat nila, ang convention nila, dati-dati Metro Manila, napunta sila ng Davao. Bago lang. Ano ibig sabihin nun? Rising star ang Davao City dahil sa good governance ng mga Duterte. Kaya Anti-Claire, wag nyo kaming ismulin o uto-utuin na binubuhusan nyo ng salita mo lang yan, hindi yan totoo. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Joey De Bibre. Kahapon pa niya ito post. Sabi lang niya, Jaime is willing to withdraw the video presentation since everyone is willing to commit that election will happen in 2028. Out of job, Senator Jaime R. Marcos. Binasa ko ang mga comments. Sabi nila, ang mga minority senators, especially Soto, yung mga nagplaplano ng no election, charter change, parang nahulog lang sa patibong ni Senator Jaime. Ginamit lang niya yung video presentation niya as a bait o paon para mag-react sila. Kanya-kanyang din, hindi, totoo yan. Wala yan, wala. Hanggang nagkaisa sila, we commit, there will be election. Withdraw. Ano sa tingin nyo? Pain lang ba yun ni, bait, patibong ba yun ni Senator Jaime yung video na yun? Sino bang gumawa nun? Ang ganda kasi ng pagkagawa eh. Direct to the point. Sa poll. Ang duda ko, ang gumawa nun ay si Derek Daryl Yap. Kailan, merong post si Derek Daryl Yap na nabasa ko, hindi ako ang gumawa niyan. Ang gumawa niyan yung media team, Senate media team ni Senator Jaime. Hindi ako naniniwala doon na media team lang na it need somebody, yung may creative thinking ang makagawa nun. And I believe, Derek Daryl Yap ang gumawa. Ayaw lang niyang maging bida or low profile lang siya. So, patibong man o hindi, bahala na. Natutuwa ako na nagkaisa na ang mga, nag-commit na ang mga senador, minority ka man o majority, no way. Ayoko yung charter change na yan, lalo na si Senator Zubiri dahil galit na galit. And agree ako kay Senator Zubiri, in fairness sa kanya, ayaw niya ng charter change. Pinatunayan niya na noong 2024. Kaya nga siya nakudita. Kaya siya inalis na Senate President dahil yung People's Initiative na sinagawa ni Martin Romualdez noon hindi umusad sa Senado eh. Ano ba yon yung resolution na yun na 6 and 7 ba yun? Sa Kamara tapos na. Aksyon na lang ng Senado ang kulang. Kung umaksyon ng Senado, kung pumayag pa si Senate President Zubiri noon, baka ngayon tapos ng charter change. Kasi narinig ko ang Pangulo Marcos Jr. Sa isang speech sabi niya, sa eleksyon sa May 2025, yung midterm, isabay na natin yung plebisito tungkol sa charter change. Narinig ko. So, ako naniniwala, opinion ko lang ito, na itong charter change na ito, itong mga term extension na ito, may basbas ang Malacanang. Although, dinideny ng Malacanang. Hanggang ganyan lang, todo deny lang. Kaya lang, hindi nyo na pwedeng lukuhin ang taong bayan ngayon. Buti na lang may mga Senator Jaime na lumalaban. Kasi kung bakit hindi nagtagumpay yung People's Initiative, ang isa dyan naggumalaw na todo si Senator Jaime. Siya yung nagbulgar ng mga
meeting ng mga nagpapapirma, yun pala, doon sila galing kay Martin Romualdez, yung mga ano. So, lumang tugtugin na yan. Pero mo yan, walang eleksyon. Tapos, may extend ang term nila. Uwe, mga nawawala na tayo ng tunay na demokrasya pag ito naman si Soto. Mabuti naman inaamin niya na pinag-usapan nila. Sinabi pa nga niya sa kanyang depensa golfing body daw niya si Speaker Buttigieg. Ibig sabihin close sila. Palaging magkasama sa golf. Yun, napag-usapan. Charter change after disona ng presidente. Paano ngayon ang mga kongresista? Ito na, Mary Sigaba. Kasi ang sabi ni Senator Amy, pangako, maliban sa milyones na naibigay is, huwag kayong matakot. Kasi gagawa tayo ng charter change. Hindi na kayo kailangang tumakbo pa sa 2028. Dahil extend namin kayo ng yun ang gagawin natin. Yan ang pangako. Kaya ang daming bumoto. 257. So ano ngayon? Nabuking ang kanilang plano na charter change. Basta hindi papayag ang Senado, wala talaga silang kasi yan ang kagandahan ng presidential na yung may check and balance, may lower house, may upper house. Mahirap kung yung parliamentary isa lang. Once nga nagdesisyon yung parliament, wala na. Ay ang Senado, yan ang kanyang rule palagi para kung may nakikita ng Senado na maling direksyon ng mga kongresista, pwede nilang pigilan. Kaya ito ngayon, salamat kay Senator Amy Marcos. Kung pain man o hindi, nahulog man sila sa patibong mo hindi, saludo ako. Saluduhan natin si Senator Amy. Basa lang tayo sa mga comments. Ang daming Vargas, sabi niya, it's her motive to let people know if there's truth to the ongoing brewing of term extension. At least, the minority objection has been recorded. Di ba? Ayaw namin. Jos Javier, ang talino ni Senator Amy sa part na yon, parang naging pain. Pain, patibong. Naging pain lang yung video presentation niya. Sabi niya. Doctrine of preemptive strike. Gumawa lang ng pain si Manang. Nagpahuli naman kaagad sila. Sorry, nahulog kayo sa patibong. Salamat.